Praise God. Hallelujah. Muli po, palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Nakila ang napapatan ng ating Panginoon. Saan po tayo makakaupo na muli? Pagbabi po sa lahat ng mga narito. San at pagiging sa mga kapatid natin na nakikisabay po sa pagsamba online. So, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Namiss na namin kayo pero konting tiis lang. Kailangan po natin sumunod sa mga panuntunan po na ibinigay ng ating pamahalaan. Pero alam ko naman, iisa tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? We are one in Spirit, whether you are physically here or you are physically away. But iisa po yung Diyos na ating sinasamba at iisang Panginoon yung ating pong pinaglilingkuran sa araw nito. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Ano? Kung saliwangin po natin yung katapatan at kapadakilaan ng Diyos, talagang kulang po yung ating mga tinig para ipagsigawan yung kabutihan, yung katapatan ng ating Diyos. Amen? Arat yung glad na kilala mo ang Panginoon. Di ba? Natutuwa ka ba na kilala mo ang Diyos? Ang buhay po natin, napakalaki ng naging kaibahan, napakalaki ng naging pagbabago na kilala natin ang Diyos. At sa araw na ito, ang ating pong paksa ay sa pagpapatuloy ng ating Finding God series. Nasundan niyo po ba? Yung Finding God series natin, ngayon ang ikalabing-isa sa series po natin, ang Finding God series. At ang ating pong mensahe sa umaga nito, naging pamagat na Finding God in Times of Drought. Ganito ko, Finding God in Times of Drought. Pakikita po natin sa Genesis chapter 26, verses 1 to 13. Matanong ko lang, ano po ba yung drought? Nakinig niyo po ba yung salitang drought? Ayon po kay Webster, sa Webster Dictionary, ito po yung kahulugan o meaning ng salitang drought. Number 1, a period of dryness, especially when prolonged. Isang mahabang panahon ng tuyok o tagtuyok. Ikalawa, sabi a prolonged or chronic shortage or lack of something expected or desired. Yung isang bagay na kailangan, isang bagay na inaasahan mo, hindi po dumating, ang tawag po natin doon ay drought. Kaugnay ng salitang drought, ang salitang famine o salitang paggutom. Amen. Hindi na ba kayo halatang nagugutom? Okay. Gaya sa panahon ni Isaac, alam niyo po mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa panahon ng drought at famine. Dahil po sa pandemya nito, marami po nakakaranas ng drought. Ito man po ay physically, ito man po ay financially, sa kanila pong kaperahan, sa kanilang kabuhayan, emotionally, nagpilit po tayo emotionally. At syempre, pwede rin po makaranas tayo ng tinatawag na spiritual drought. Alin po kaya tayo doon sa apat na binanggit natin? Kung tayo po'y nakakaranas ng drought sa ating buhay, ang magandang balita, pwede tayong katagpuin ng Diyos. Amen? Pwede tayong doon sa sitwasyon yun, katagpuin tayo ng Diyos. And we can find God in times of drought. Tingnan po natin yung naging karanasan ng Isaac at matuto tayo kung ano ang naging karanasan niya, kung ano ang kanyang ginawa para mapagtagumpayan po ang drought sa kanyang buhay. Ang una po, ang problema. Sabi nga, ang problema. Ang problema. Okay. So alam niyo po, sa bawat kwento, hindi magiging maganda yung kwento pag walang problema. Napansin niyo po yan. Sa simula pa, wala po sa aklat ng Genesis, hanggang sa aklat ng Revelation, lagi pong may problema. At dito po sa ating kwento pinag-aaralan, sa verse 1, makikita po natin yung problema. Sabi po sa verse 1, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng paggutom sa lupain ng Canaan. Ano po ibig sabihin ng salitang muli? So, ibig sabihin, yung pong tagtuyot, yung paggutom sa lugar na yun ay paulit-ulit na nangyayari. It was a recurring event in the lives of the people in the promised land. Meron pong taggutom sa lupain. At ang karaniwang dahilan ng taggutom ay ang mahabang panahon na hindi umuulan o tagtuyot.
Ito pong tagutong na ito, itong tagtuyot na ito ay malaking banta sa kanilang kabuhayan at sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang sitwasyon po ni Isaac at ang kanyang sambahayan ay hindi na lalayo sa ating panahon. Ito ba? Ang COVID-19 ay malaki ang naging epekto sa ating bansa, maging sa buong mundo, bilang po sa Pilipinas. Ang pandemya ay nagdulot ng tagtuyot at tagutong para sa marami. Pero hindi naman kayo kung apektuhan. Salamat sa Panginoon. Huminto ang mundo. Sabi nga, huminto ang mundo, nawala ng trabaho ang marami, napilitang umasa ang marami sa ayudang bigas at sardinas. Sino po nakatanda? Yung bigas at sardinas. At hindi ba naman wala po sa SAP na pinamimigay o pinamahagi ng ating pong gobyerno. Yung iba, alungkot, na persang mamalimos para lamang po makakain. Yung mga jeepney drivers sa mahabang panahon, pinagbawalan sila mapasada na balita po, diba? Talagang sa kanila yung malimos para po kayo ng pangkain o gusto sa kanilang pamilya. Nakalulo pa ito. Itong panahon natin, ito po ay panahon ng drought. Amen? Amen? Ito po yung panahon na talagang tagtuyot. Pero sana, huwag po yung tagtuyot ay maranasan ng ating kaluluwa. Okay lang na tagtuyot yung finances natin, hindi po natin makikakala yun. Pero dapat po yung ating kaluluwa ay hindi makaranas. Pero kung makaranas tayo, ganun tagtuyot sa ating buhay, ang magandang balita kapatid, kakatagtuyot ng Diyos. Amen. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Isaac. Yung ikalawang bahagi ay yung pangako ng Diyos. Sabihin niyo nga po, pangako. Sa verse 2, pinatagpo ng Diyos, ito pong si Isaac at nangusap ang Diyos sa kanya. Ito po ang sinasabi ng talata. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Ano po sabi ng Diyos sa kanya? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Dito ka muna. Ano sabi ni Lord? Dito ka muna. Ito maganda. Sasamahan kita at pagpapalain kita. Ano sabi ni Lord? Sasamahan kita at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong ama, si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi. Napakarami nun, no? At lahat ng lupain ito ibibigay ko sa kanila. At hihiling sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalangin ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalangin kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Napakagandang mga pangako. Amen? No? Na mismong sa tubig ng Diyos ng galing. Dahil sa tagtuyot ay naisip ni Isaac na pumunta sa Ehipto. Saan niya ba pumunta? Sa Ehipto. Gaya ng ginawa ng kanyang amang si Abraham noong unang nagkaroon ng tagtuyot ng lugar. Alam niyo po kasi mga kapatid, mas madali ang tumakas kung tayo ay naghihirapan. Totoo ba yan? Allergic tayo, takot tayo sa hardships. Ayaw natin nahihirapan tayo. Ang common tendency ay tumakas, kagaya ng gusto gawin ni Isaac. Subalit, kinausap siya ng Diyos at sinabi, huwag siyang pupunta ng Ehipto. Bakit? Sapagkat ang Ehipto ay simbolo po ng idolatry. Okay? Na simbolo ng idolatry at simbolo siya ng worldliness, no? Na pagiging makamundo. Ayaw ng Diyos na itong si Isaac ay maakay ng worldliness at maakay ng pagsamba sa iba't ibang Diyos. Kaya nga sabi niya, huwag kang aalis dito, manatili ka lang, huwag kang pupunta sa Ehipto. No? Inutusan niya si Isaac na manatili sa lupain iyon. At ito maganda mga kapatid, purihin ng Diyos, nangako ang Panginoon na sasamahan at pagpapalain siya, maging ang kanyang lahi, kung paanong sinamahan at kung paanong pinagpala niya si Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Amen? Ang sabi ng Diyos, sasamahan kita, pagpapalangin kita. Kung patuloy kang susunod sa akin, gaya ng iyong amang si Abraham, sasamahan at pagpapalangin kita. So kailangan mamili isa
kung maniniwala sa pangako ng Diyos, o sa mas madaling shortcut, kung kayo po ang nasa sitwasyon ng isa, anong pipiliin nyo? Maniwala, magtiwala sa Diyos, o yung mas madaling paraan, o yung shortcut, pumunta ka na lang ng iho. O yung isa anong gagawin ninyo? Purihin ng Diyos, ang pinili po ng isa ay sumunod sa Diyos. Amen? Pinili niyang sumunod sa Panginoon. Ano pong lesson sa atin? Sa mapanghabang panahon ito, ang pangako ng Diyos kay Isaac ay pangako rin niya sa akin na nananampalataya at nagmamahal sa Kanya. Nananampalataya po ba kayo sa Panginoon? Nagmamahal po ba kayo sa Panginoon? The same promises the Lord has given to Abraham, the Lord has given to Isaac, is the same promise that the Lord is giving you today. Amen? Yung pangako yun, paghawakan po natin. Ano yung pangako ng Diyos? Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Ano ang maganda sabi ng Diyos? Pagpapalangin kita. Amen? Do you believe in that promise? Amen? Naniniwala ka ba? Pinanghahawakan pa yung pangako ng Diyos. Amen. Kahit po sa panahon ng drought, kahit sa panahon ito ng pandemya, kahit sa panahon ito ng tagtuyot, ang sabi ng Diyos, sasamahan kita, pagpapalangin kita. I will be with you, and I will bless you. Amen. Claim that promise, kapatid. Panghawakan ko yung pangako ng Diyos sa iyong buhay. At po, tapatan tayo. Sa nakaraang ilang buwan ng quarantine, pinabayaan na tayo ng Diyos. Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Hindi. Amen? Ginutom ba kayo ng Panginoon? Amen? Kahit sa panahon ng paggutom, may nakakain pa rin tayo. Ganun po. No? Kahit po, yung mga tao sa paligid, nag-aalala, nag-intindi, pero namin yung kapayapaan ng Diyos sa atin. No? Ano yung pag-iingat ng Diyos sa atin na? Amen? Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen? Salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kasi ang Diyos may tapat, ang Diyos may totoo sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. At ang sabi ng Diyos, sasamahan kita, pagpapalangin kita. Napakagandang mga pangako. Kaya sa gitna ng pagtuyot, gaya po din sa piliin pa rin natin magtiwala at piliin pa rin natin sumunod sa ating Panginoon. Amen? Let us choose to trust and obey. Sabi ko sa kanta, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Amen? May problema, subalit may pangako ang Diyos. Ikatlo, may pagkakamali. Nakikita ko natin ito sa verse 7. Nakita ko po dito mga kapatid na hindi garantiya, tama, nagaling pagkitiwala ko. Pero mga pagkakataon na pag-minsan-minsan na tayo, na titiso tayo, nadatapa tayo. Kaya po nang nangyari kay Isaac. Isa lang po ang patunay na gusto mong ipakita nito mga kapatid. Wala po sa ating perfect. Amen? Kahit yung mga ligante ng pananampalataya, kagaya nila sa mga, nagkakamali din po. Kaya, tagapin po natin yung katotohanan na Diyos na po talaga yung perfect. Tingnan po natin yung nangyari. Sa verse 7, basahin natin. Let me go. Kung tinatanong siya ng mga tagaroon tungkol kay Rebecca, sinasabi niya ito'y kanyang kapatid. Ano? Kapatid ba niya? Ano? Asawa. Okay? Bakit niya ginawa yun? Kapag sabi, inililihim niya yung mag-asawa sila sa takot. Underline the word, takot. No? Na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Lagyan mo ng panahon na hindi po asset yung pagkakaroon ng magandang asawa. Liability po yung pagkakaroon ng magandang asawa ng panahon na yun. No? Buti na lang iba na yung panahon. No? Kaya pinili natin yung magagandang asawa. No? Di po ba? Ito kayo Erwin, di ba? Ito, di ba? Taas ang kamay, oh? So yung po, ano po yung primary reason? No? Sabi sa verse 9, dalawang bahagi, yung sabi po niya, natatakot po ako. Word niya.
na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya. Doon, ni Isaac. Kahit sumunod at nanatili si Isaac sa lugar na iyon, ay sinubok pa rin ang kanya pananampalataya. Alam niyo, pag namumuhay tayo kasama ang Diyos, hindi tayo exempted sa pagsubok. Totoo? Pagkasama natin ng Diyos, namumuhay tayo sa Kanya, expect ko natin yung mga kapatid. Darating ang darating yung pagsubok. At sinubok ko si Isaac doon sa area na sabihin ko medyo mahina po siya. Yung kanyang katapangan. Okay? Sinubok ko yung kanyang katapangan. Ang takot ay isang matinding emosyon. Nakaramdam na ba kayo ng takot? Amen? Nakaramdam na kayo ng takot. Yung takot ay isang matinding emosyon. Gaya ng ginawa ng kanyang ama na si Abraham, ipinagkailan niya ang kanyang asawa. Sinabi niyang ito'y kanyang kapatid dahil sa takot sa mga taga-roon na siya ay patayin para maagaw ang kanyang asawa. Ito po yung kanyang pagkakamali. Nagsinungaling siya. Nagkabila siya. Ito po yung nagpapakita ng kanyang kawalang pagtitiwala sa Diyos. Hindi pa lubusan yung kanyang pagtitiwala. Sa halip na lubusan magtiwala sa pag-iingat ng Diyos, ay nalagig ang takot kay Isaac, kaya't siya'y nagsinungaling. Amen? Nung bata pa kayo, pag meron kayo nabasag na gamit, sasabihin nga ninyo, sino nakabasag dito? Ano sagot nyo? ano sagot nyo? Ewan ko po. Baka po na yung pusa. Baka po na natabig ng pusa, nahulog, di ba? O hindi pa na malakas sa langit. Nag-invento tayo ng mga ibang mga dahilan para lang maitagaw ng ating kasalanan. Bakit? Kasi po tayo may natatakot. Nagawa mo doon magsinungaling dahil sa takot. So, bukod pa rito ay kalaunan, nakalapako ni Hari Abimelech ang itinatago nilang mag-asawa. Kanyang pinatawag si Isaac at ito ay kanyang pinagsabihan. Nirebuke po itong si Isaac ng Haring Abimelech. Ano pong lesson sa atin ito? May mga magagandang araw po ito. Una, basahin mo malakas. Malaki ang impluensya ng halimbawa ng magulang sa kanilang mga anak. Ano pong ginawa ni Abraham nung ganito rin ang kanyang pinagdaanan? Nung siya'y nasa Egipto. Naalala niyo? Nagsinungaling po si Abraham. Pinagsinungaling siya na yung kanyang asawa na si Sarah ay kanyang asawa, sabi niya, kapatid ko. Now, anong nangyari ngayon sa panahon ni Isaac? Sinundan ni Isaac ang maling halimbawa ni Abraham. Okay? Yung mga tatay sabi sa mga anak, huwag kayong naninigarilyo. Pero sila ay, sila ang naninigarilyo. Huwag kayong magbibisyo, pero sila ang nagbibisyo. Anong susundan ng mga anak? Yung sinabi ng tatay o yung nakikita sa tatay? Yung nakikita sa tatay. Dahil nagsinungaling si Abraham, naghanap siya ng mas madaling solusyon, ng shortcut sa kanyang sitwasyon. Nung lumalaki si Isaac, gano'n ang kanyang nakitisnan. Gano'n ang kanyang ginawa. Natakot siya, nagsinungaling, pinagkahilan ang kanyang asawa. The same cycle is repeated over and over again. Amen. Stop the cycle. Sino puputol doon? Ikaw. Lalo kung ikaw yung magulang. Kung ano yung gusto mong makita, tularan nila, yun ang gawin mo. Kung ano yung ayaw mong makita, ayaw mong tularan nila, yun ang huwag mong gagawin. Amen? Kaya nga sa biyaya at tulong ng Panginoon, mag-iwan po tayo ng magandang halimbawa sa ating pamilya, lalo-lalo na sa ating mga anak. Amen po mga kapatid. Ano ito mahilig na kayo? Amen? Ginawa ni Abraham, ginaya ng Isaac. At least may magandang ginawa si Abraham na ginaya ng Isaac, yun yung pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung meron tutularan sa inyo yung mga magiging anak o yung mga anak na yun, dapat
ito po yung pagsunod at pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Amen. Kasi nga, ulitin ko, malaki ang impluwensya ng halimbawa ng mga magulang sa kanilang mga. Amen. So, panalangin ko po si Jen, ang makita po niya sa amin sa buhay ng Pastor Mercy ay yung pagsunod namin at yung pagtitiwala sa Diyos. Ano po? At yun din po yung panalangin ko sa inyo lahat mga kapatid. Ito rin po yung magiging influensya nito sa inyong mga anak. Hindi yung mundo ang maka-influensya sa kanila, hindi yung mga barkada nila ang maka-influensya sa kanila, kundi ang inyong pananampalataya, ang inyong paglilingkod, inyong pagmamahal sa ating Diyos. Ikalawang araw po, mga kapatid, higit na mas malaki at mas malakas ang Diyos sa anuman ng iyong pinatatakutan. Sabi mo sa kapatid mo, God is bigger. God is bigger. Sabi mo malakas. God is bigger. God is bigger. And more powerful And more powerful than anything you fear. than anything you fear. Amen. God is bigger and more powerful than anything you fear. Ano po ang kinatatakutan ni Isaac? Siya'y patayin. Ano ang ginawa ng Diyos? Ginamit yung hari para siya ay ingatan. Di ba? Nagkulang siya ng pagtitiwala. Hindi niya nakita na mas malaki ang Diyos, mas malakas ang Diyos, kaysa sa anumang bagay na kinatatakutan niya. Amen. And vice versa kapatid, mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos, kaysa sa kinatatakutan mo. Amen. Magtiwala tayo sa Kanya. Bilang kung piso, di ba? Pag may hawak kayong piso, pag sa malayo, ang laki po nun eh. Laki po yun, di ba? Pero mentras na ilapit mo po sa iyong mata, lumalaki siya, natatakot po yung paningin mo. Ganun din po ang mga bagay na kinatatakutan natin. No? Focus on what God can do. No? And not all your problems. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Higit na malakas, higit na makapangyarihan ng Diyos. Palitan natin ang takot ng pagtitiwala sa Diyos. No? Ginamit ng Diyos ang hari para protektahan ang pamilya ni Isaac. Ginamit ng Diyos yung uwak para pakainin ang propeta Elias. Diba? Hinati ng Diyos ang dagat para makarangan ang kanyang bayang Israel. At yung dagat na yun ay binalik niya sa dati para magsalig ang mga sundalo ng Ehipto. God will make a way when there seems to be no way. Amen? He will make a way for you. Yung inaakala mo napakalaking hanggang sa iyong harapan, kumpara yan sa Diyos, paluwalan. Amen? Yung mga bagay na kinatatakutan mo yung mangyayari sa hinaharap, kinatatakutan mo yung nangyari sa nakaraan, mas higit na makapangyarihan ng Diyos. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya ang Diyos magpakailanman. Amen? Yung nakaraan, nandun ng Diyos. Yung kasalukuyan, nandun ng Diyos. At yung hinaharap, nandun ng Diyos. Amen? God is greater and more powerful than your fear. Dahil po yung bagay na yun, kung ano ba yung kinatatakutan mo, dali mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. Umamin ka sa Diyos. Lord, ito po ako eh. Matatakot po ako. Wala hindi mo masama umamin sa Panginoon. Hindi nga ho dapat ang ginagawa natin. No? So, magtiwala lang sa Panginoon. Amen. Ikatlo, mahalaga ang ating magandang testimony sa harap ng mga tao. Amen? Sino po ang nagtuwid kay Isaac? Ha? Sino yung nakakita? Si Hari Abimelech. Ano po ba si Hari Abimelech? Si Hari Abimelech ay isang pagano. Hindi mo siya believer. Pagan po siya. Ha? Sa term natin sa panahon natin ngayon, unbeliever siya. Pero ironically, or shall we say, unfortunately, no? Nakakalungkot isipin na sa pagkakataon ito,
mas alam pa ng paganong si Abimelech ang tama kaysa sa mananampalataya sa Isaac. Diba? Yun ang napaka-unfortunate, napaka-ironic. No? Okay? What's the point? What's my point? Yun nga po. Ito po yung challenge sa atin na ipabuhay yung ating pananampalataya sa harap ng mga tao. Kasi tinitingnan nila tayo. Hindi natin may iwasan hindi tayo tingnan. Lalo-lalo na alam nila na tayo yung mga mananampalataya. So, syempre, yung episode na ito, hindi daw binanggit sa Biblia, pero sinabi siguro ng Abimelech kay Isaac. Akala ko ba, di ba? Akala ko ba, dito ka niya yung word na yun. Akala ko ba, mananampalataya ka? O sa panahon natin, akala ko ba Christian ka? Akala ko ba born again ka? Narinig niyo na yun? Hindi ka born again. Ayun yung masisisi pa natin yung mundo na hindi pa sabi ng Bible, God looks at the heart, but God looks at the outward. No? Hindi naman nila nakikita yung puso natin. Diyos yung nakakakita ng puso natin. Ang nakikita ng mga tao, yung kung nasa labas. Ano po yung challenge sa atin? Ang challenge sa atin mga kapatid ay sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sikapin natin ipabuhay yung ating pananampalataya sa harap ng mga tao. Parang tatatungay na yung wala. Ibig ko din. Sa tulong, biyaya, kapangyarihan ng Diyos, ipabuhay natin yung ating pananampalataya sa harap ng mga tao. Kasi magre-reflect yun sa Diyos na ating sinasamba. Magre-reflect yun sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Magre-reflect yun dun sa Diyos na ating tinatawagan. Pero pag nakita nila na tayo po ay mabuti, pag nakita po nila na yung buhay natin ay nandun po yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, nandun po yung kagandahan ng loob, nandun po yung mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Kung yun po ay nakita ng mga tao sa labas, mga tao sa mundo, masasabi nila, ano kaya yung meron siya kung wala ako? Diba? Magwa-wonder sila, ano kaya yung meron siya? Na parang kailangan ko rin yun sa buhay ko. At mag-glorify yung Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Yung po yung layunin natin sa buhay natin, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Unfortunately, in this case, hindi po nagawa yun ni Isaac. Pero tayo po, mga kapatid, ito ang magandang balita. Meron tayong pagkakataon. Amen? Marami pa tayong pagkakataon na magamit upang bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Challenge ko po sa inyo, hanapin nyo lagi yung pagkakataon na yun. Nasa sitwasyon ito, paano ko mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Paano mapaparangalan ng Diyos sa aking gagawin ngayon? So yun po yung challenge sa atin. Kagaya ng pagkakataon sana nito sa akin. Diba? Na maging hari sa Biblia, naman tunay ka talagang tunay ka talagang lingkod ng Diyos, tunay ka talagang mananampalataya. Hindi, sabi ng hari sa kanya, ano ba yung ginawa mo? Sabi, nagsinungaling ka. Paano kung meron? Diba? So, lesson po sa atin ito. So, review po sa atin ito na maging ingat sa ating po testimony sa harap ng mga tao. Isipin natin, ito ba ay magbibigay karangalan sa Diyos? Amen? Ito pag gagawin ko ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ika-apat, ito po maganda. Pagsisihan ang kasalanan ang pagbago sa tulong ng Panginoon. Amen. Ulit ito, pagsisihan ang kasalanan ang pagbago sa tulong ng Panginoon. Nung nireview po siya, ginamit ng instrumento ng Diyos si Abimelech para i-review si Isaac. Ano po ba yung nangyari? Yung binigit sa Biblia, pero I do believe na nagsisi siya. Amen? At nagbago po siya. Amen? Sabi ko nga po doon sa post ko kagabi, kahapon, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Repentance is not when you cry. Ang repentance hindi emotion na. Hindi nalungkot ka lang sa iyong kasalanan. Ang repentance, yung totoong repentance, ay kung ikaw ay nagbago. Amen? At dito po, sa pagkakataon ito,
when he was rebuked, Isaac was humble enough to admit his sin, and he was humble enough to repent and change his ways and change his life. Amen. Mga kapatid, available po ang pagpapatawad ng sa atin. Amen? Amen? God is just to forgive us. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9. Ang Diyos ay tapat. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, tayo ay Kanyang patatawad. Amen. Amen. Kung paano pinatawad ng Diyos, si Isaac. Sa marami pang mga tauhan sa Biblia, yung pagpapatawad ng Diyos ay available din sa atin. Amen. Amen. Mga kapatid, it's time to deal yung mga bagay din sa ating buhay. Kailangan na natin ayusin yung puso. Alam niyo kung bakit hindi makadaloy ng maayos yung pagpapala ng Diyos sa atin. Pinagamuhan siya ng Diyos sasamahan kita, pagpapalain kita. Bakit hindi makadaloy? Kasi may bumabara. Amen. Para makadaloy yung pagpapala ng Diyos, anong solusyon? Kailangan alisin yung bara para tuloy-tuloy yung daloy ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po ang gagawin natin? Simple lang po para maalis yung bara na yun. One word, repentance. Amen? Repentance. Amen. Pagsisihan ng kasalanan at pagbago sa tulong ng Panginoon. Is it possible? Posible po ba ito? Posible sa Diyos, sa gawin natin ito. Tutulungan tayo ng Diyos na yung ating buhay ay itama natin para sa Kanya. Ika-apat, dito po tayo magtatapos. Ang pagpapala. Verse 12 to verse 13. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. At ito po nangyari mga kapatid. Makasandaang upayo ang kanyang inani. Bakit nangyari yun? Inayos na niya yung buhay niya. Sabi mo sa katabi mo, huwag niya katabi mo, lakasan mo. Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo buhay mo. Okay. Inayos niya sabi yung isip. No? Kaya nung nagtanim siya, ang sabi ng Bible, ito ang ganda. Underline that word. Makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Bakit po? Ayos na yung buhay niya. Amen? Inalis na niya yung hadlang sa pagpapala ng Diyos. Inalis na niya yung bara sa kanyang buhay. Kaya nung siya'y lumakad na talaga na may pagtitiwala, na may pagsunod sa Diyos, ibinuhos na Diyos yung kanyang pagpapala. Can I hear some amen to that? Amen. Yun ang sikreto, mga kapatid. Na makaisang ng ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Ulitin ko ulit. Pinagpala siya ni Yahweh. Napakaganda nun. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Wow. Amen. Napakayaman. Matapos ayusin ni Isaac ang naging kusot sa kanyang buhay, matapos siyang pagsisihan ng kanyang pagkasalanan at nagbago, siya'y nagtanim noong taon na yun. Ano po yung taon na yun? Yun ay taon ng tagtuyot. In-specify, dinamit sa Biblia, ng taong yun, baka makalimutan natin. Inulit na nung taong yun, taon ng tagtuyot, nagtanim si Isaac. Pero ano pong nangyari mga kapatid? Ang sabi ng Bible, makasandaang ibayo ang kanyang inani. Wow! Wow! Alam niyo yung mga magsasaka, ano lang, mga 50 hanggang 70 times lang ginaanin nila. Sa ibang bansa, sa Thailand, mas maliit po, 30 lang. Times 30 lang. Pero ito po, ang sabi ng Bible, times 100. Bakit? Bakit? Simple. Pinagpala siya ng Diyos. Amen? Amen? Gusto niyo po ba yun? Yung pagpapala ng Diyos sa buhay? Kagaya po ng naranasan ng isa. Ang sikreto, ang sikreto sa himala ng masaganang ani ay ang pagpapala ng Diyos.
Amen? Amen? Anong tagtuyot? Kay Lord ba may tagtuyot? Ulitin ko ulit, kay Lord ba may tagtuyot? Wala. Kaya nga ang mga nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, yung paligid tuyot pero sila ay laging sariwa. Laging nananagana, may kapayapaan, may shalom sa kanilang buhay. Bakit? Sinasamahan sila ng Diyos. Pinagpapala sila ng Diyos. Kay Lord walang tagtuyot. Amen. Kung ginawa ng Diyos sa panahon ni Isaac na siya'y umani kahit sa panahon ng tagtuyot, maaari rin niya gawin ngayon sa iyo ngayon ang ginawa niya ang panahon na yun. Isa sa pangalan ng Diyos ay Yahweh, Yahweh. No? Ang Diyos na nagkakaloob, sabi ko na Genesis 22 verse 14, kung ang kanyang anak na ay hindi niya binagay sa atin, gaano pa kaya ang ating mga pangangailangan? Ganyan po? Isipin mo na, ano na yung pinakamalaking tinanggap mo sa Diyos? No? Ano na yung pinakamalaking pangangailangan mo? Ang pinakamalaking kailangan ng tao, kaligtasan. At ang pinakamagandang regalo na ibinigay niyo sa atin, yung kanyang bugtong anak. Amen. Kung yung anak niya, hindi niya ipinagkait, gaano pa kaya yung bigas? Hello? Amen? Kung yung anak niya, hindi niya ipinagkait, gaano pa kaya yung pangangailangan natin? Sigurado ako, naniniwala ako, I'm convinced na hindi pagkakain ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Lalo-lalo na lumalakad tayo sa Kanyang kalooban. Kaya lang, may isang prinsipyo pa po, ay tinuturo dito mga kapatid. Ito po yung prinsipyo. Listen to this. Bago umani, ay kailangan natin magtanim. Naranasan na bang umani kayo, hindi na kayo magtanim? Kung totoo yun sa physical na mundo, totoo din po yun sa spiritual na mundo. If that is true in the physical realm, that is also true in the spiritual realm. Na hindi ka aani kung hindi ka nagtatanim. Huwag kang umasa na umani ng marami kung hindi ka naman nagtatanim. No? Ano po yung common tendency? Ano po yung common tendency kung bakit tayo nagkakaroon? Ito po, kung bakit nakakaranas tayo ng drug. Yung kukunti nasa atin, dahil kukunti niya, ano nasa isip natin? Kukunti na to, sa akin na to. Right? Right? Bakit ako magta-text ngayon? Ano nga ngayon pandemic. COVID-19. Kinabira pa si COVID-19, no? Di ba? Ano mangyayari? Yung kukunti mo, kinain mo na yun, ginamit mo na yun, ano mangyayari? Mauubos. May kasunod pa? Wala na. Wala na. Pero kung sinubukan mo ang Diyos, ito po, tapatan tayo. Kung yung kukunti na yun, inuna mo ang Diyos, inuna mo ang Panginoon, magugulat ka. May kasunod pa yun. Hindi na puputol ang biyaya ng Diyos. Patuloy at patuloy. Tatagdag ka, tanim ulit. May babalik ulit. Tanim mo naman. Amen? Titigil ang pag-ali pag tumigil ka sa pagtatanim. Totoo yun. Titigil ang ali pag tumigil ka sa pagtatanim. Anong sikreto? Tanim mo naman. Amen? Magtapat lang tayo. At hindi tayo pagkukulain ng Diyos. Kahit sa maliliit na bagay. Sapagkat sabi ng Biblia na pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mga. Pastor, pandemic po ngayon, talagang mahirap ang buhay ngayon. Lalo ka mapapawal. Pag hindi mo inuna ang Diyos at pag hindi ka nagtatabi. Amen? Nasabi no? Hindi nagbabago yung katotohanan, wala tayong aalihin o wala tayong itinatanim. Ang konti na nasa iyo, pag sinarili mo, mauubos. Di ba sabi sa Bible, aklat ng awit, yung mga nagtatanim na may luha ay babalik na masaya. Dala-dala yung kanilang ani. Bakit nagtatanim sila ng may luha? Niisip po nila, dapat kinakain na lang namin ito Di ba?
Pero inilalagay nila sa lupa, they render their seed useless. Pinatabunan. Pero pag-ali na, pagbalik nila, tuwa sila. Amen? Ganun po yun mga kapatid. That is a spiritual truth. That is a physical truth na applicable po sa anong panahon. Lalo-lalo na sa panahon ng tagtuyo. Gusto mo kumani? Magtanim. Gusto mo kumani ng marami? Anong gagawin? Magtanim na marami. Amen. Ang konti na sa'yo, pag sinarin mo ay mauubos, pero kung itinirin mo na may pagtitiwala sa Diyos at basbas niya ay aani ng makasandaan iba. Ay kwento pa lang po, noong June, gumastos po ako ng more or less 50,000 sa mga medical expenses. Mga medical expenses. Alam po ni Pastor Ariel, nililista ko po lahat ng aming pinagkagastosan. CT scan pa lang po, imagine CT scan, 18,000 plus. Isang procedure na po yun. So, kung iisipin saan po po yun? Well, you know what? The Lord has provided. Amen? Wala pa yung pangangailangan, ang bigay na ang Diyos. No? Hindi kami pinagkulang ng Diyos. Hindi po ako pumayag dahil wala kami haka. Ang katibayan ko si Jen. Tingnan nyo na lang po si Jen. It's because yun nga po yung aking physical condition. Talagang pekto po nila. Hindi po kami pinagkulang. Hindi kami pinagkulang ng Diyos. Glory to God. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya gusto nyo, marami pang ani, tanim lang. Sabi sa katabi mo, magtanim ka kasi. Amen? Magtanim kasi. No? Mas maraming tinatanim, mas maraming ang anihin. So tayo magkatanim. Siyempre, unang, yung ating pong yung ating pong commitment sa Lord, yung sa gawang ng Panginoon. No? Siyempre, doon sa mga nangangailangan. Pero siyempre, bago ka naman tumulong sa mga kailangan, hindi naman natin ibigay mo. So, meron ka dapat hindi para sa pamilya, sa siblings. So, na-discuss natin yan dito sa church, yung budgeting, no? Yung pagbabudget po ba? So, ito po ang sikreto na natutunan natin. Subukan natin at makikita natin ang pagpapala at kasaganahan mula sa Diyos kahit sa gitna ng tagpuyo. Amen? Amen. Ito po yun. Yung sikreto ay ang pagpapala ng Diyos. At ang isa pang sikreto ay sa pagtatanim. Pag kayo tinanim, sabi nga, may namin. Pag kayo tinanim, may namin. Kapatid, kung ikaw ay sumusunod, ikaw ay nananalig sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sasamahan kita at pagpapalaman kita. Amen? You can find God in the times of drought. Ano ba yung drought sa buhay mo ngayon? Lapit lang kay Lord. Amen? Lapit lang sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, priority ako Panginoon. Hindi mo sa mga Lord, financially kailangan ko Panginoon. Lord, I need you. Emotionally, try ako. Spiritually, try ako. Lapit lang tayo sa Lord. And God can touch you. And God can bring healing to you. Yung showers of blessing niya, yung mula ng kanyang pagpapala, ay ibubuhos niya upang alisin ang lahat ng dryness, lahat ng tagpuyo sa ating mga buhay. Amen. Lapit lang tayo sa Panginoon. Can we do that today? Amen. Pwede tayo bilang tugon. Sa mga nasa bahay po, pwede tayo tumayo at manalangin tayo sa Panginoon. And let us pray to God, Lord, I need you. Lord, I need you in my life. Invite natin kami ating worship team as we sing the song na Diyos ang kabutihan mo. At ito po yung ating tugon sa ating pag-mensahe na pakinggan ngayong umaga. Kapatid, alalahanin